Senator Aimee, gustong imbestigahan ang pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte. At kabilang sa gusto niyang alamin, ito pong mga nangyaring ito sa aktual na paghuli, lalo na ho dyan sa airport, tapos din sa Villamor, hanggang sa tuloy yan dinala. Ayan ang ito yung video. Apparently, I was brought here not of my own volition. Okay, If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Ito, General naman kayo. Alam mo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo kung nag-charge sa kanya, nasa jargo lang. And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman ito, sir? For detention, and the basis for detention. So, what is the law? So, ilan lang po yan? What is the crime? Ilan lang po lang yan sa mga kinu-question ng kampo ni Duterte noong March 11 kung saan siya ay hinuli ng grupo ng Philippine National Police at saka ng Interpol Manila para dalhin at pinadala nga dyan sa ICC. Kaya ko pinakita ko yan po yung posisyon ng dating Pangulong Duterte at saka ni Medel Dea at Attorney Delgra, yung mga abogadong kasama ng dating Pangulong Duterte noong mga panahong yon. At siyempre, napakahaba po ng mga paliwanagan dyan, umabot niya ng 12 hours. Kasi inaaresto yan ng alas 9:20 yata ng umaga, pero bago na ilipad yan, papunta ng ICC ay umabot na ng alas 11 ng gabi. Sa may mga kumusyon pa sa loob ng Villamor. Ang pinanindigan ni General Torre bilang direktor ng CIDG, kailangan nilang hulihin kasi may warrant of arrest. At dahil dyan, ito pong identify noon hanggang ngayon at mukhang hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Senator Aimee Marcos, nakakatandang kapatid ni Pangulong Marcos Jr., gusto pang magpa-imbestiga. Iimbestigahan niya yung pagkakahuli. Iimbestigahan niya kung paano ang pamamaraan ng paghuli ng Interpol at ng PNP. Ano inyong masasabi niyan? Gagamitin ni Aimee ang kanyang pagiging senador para imbestigahan ang kapulisan at ang gobyerno. Ay samantalang paulit-ulit na po mga kaibigan, sinabi ng PNP, ng DILG Secretary ng Palasyo ng Malacanang, pati mismo si Pangulong Marcos Jr. na kailang ginawa ito bilang rule of law, pagsunod sa batas, pagsunod sa direktiba ng Interpol, dahil ang Interpol po nakatanggap ng warrant of arrest galing sa ICC. Ipinatupad lang at inulit-ulit na rin ng mga otoridad sa pamahalaang hindi sila pwedeng tumanggi sa Interpol dahil tayo kabilang sa mga signatory na buo ang Interpol at nakakatulong sa atin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, gusto pa rin imbestigahan ni Senator Aimee. Ano ba ito? Puro publicity ba ito? Pero alam ko, yung mga DDS galit na kay Aimee. Alam ko, mga DDS hindi naniniwala kay Aimee. Di ba? Pero itong galaw na ito sa akin personal na opinion at analysis ay mukhang gustong magpakitang gilas ni Aimee na pumapabor sa mga Duterte. Pumapabor sa mga DDS dahil ba kandidato por senador si Aimee? Anong tingin po ninyo? Gagamitin yung kanyang posisyon? Hindi ba mas nakakahiya sa international community na katutok sa isyong ito na yung kapatid ng Pangulo sa halip na sumuporta sa Pangulo para sa posisyon sa rule of law ay siya pa yung mag-iimbestiga kung bakit inaresto at bakit pinatupad ang warrant of arrest. Wow! Alam nyo, hindi lang PNP ang gustong ipatawag eh. Siyempre, pag PNP, nandiyan si General Marbil at saka General Torre, definitely yan. Pati yung Department of Justice, pati yung Office of Transport Security sa airport.
Kasi si Duterte hinuli sa loob ng eroplano. Dinala doon sa lounge ng Terminal 3 bago inilipat doon sa presidential lounge naman sa Villamor Air Base bago tuloy ang inilipad punta ng Europe. Okay? So lahat yan. Sa tingin ninyo, para saan ang investigasyon ito? Hindi ba lalong magpapainit ng sitwasyon ito? Kasi pag iniharap mo dyan, ang mga pulis paninindigan ang kanilang ginawa kasama ang buong gobyerno. Pag humarap dyan, ang mga DDS na senador at DDS na mga kamag-anak ng Duterte, magkakainitan lang. Sa palagay nyo, magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng katahimikan, magpapalamig ng isyo, itong plano at gustong gawin ni Senador Aimee na imbestigahan ang pagkakaaresto? Tinatanong ko lang po kayo, tinatanong din natin si Aimee. Gusto mo ba talagang tumulong sa gobyerno? Gusto mo ba talagang tumulong sa DDS? O para saan ito? Palagay ko, pasintabi na Senador Aimee, mas marami ang magiging negatibong reaksyon dito sa plano mong ito. Kasi mas gusto ng lahat ay katahimikan na lang. At kung ano man ang ginagawa ng mga kasalukuyang nasaktan sa nangyari, ay ating hintay na lang at pangalagaan sila. Kaysa mag-imbestiga na magdudulot lang ng matinding debate na wala namang may dudulot. Yung bang pag-aresto ng PNP at ng gobyerno, in aid of legislation na investigasyon, sa palagay mo, makakagawa pa kayo ng batas. Hanggang June 30 na lang ang ating Senado. Wala nang magagawang batas. Kung in aid of registration, in aid of legislation, ang proposed investigation. Pero kung propose o hindi man aaminin for re-election o publicity lang, ayun, patok doon. Pero hindi makakatulong pangkalahatan sa mamamayan. Yan po yung aking assessment at sinasabi tungkol dito. Kung yung bago gunita bilang background, paulit-ulit na sinabi ni Aimee na siya ay awang-awa sa pagkakahuli kay Duterte na ipakita ko na sa inyo ang video niya noong nakaraang araw. Lagi din niya sinasabi kahit mag-isa siya, tutulungan niya ang mga Duterte. Hindi niya iiwan kasi meron doon siyang utang na loob. Okay? So nakatingin si Aimee sa utang na loob. Hindi siya nakatingin sa rule of law na ang Philippine government under President Marcos na kanyang kapatid ay ipinatupad lang ang batas at ang PNP. Hindi niya nakikita yon. Kaya ang kanyang pagdududa, nagkaroon ng harassment, nagkaroon ng posibleng mali, kaya gusto niya mag-imbestiga. Pero sa akin naman, kung personal na opinion at pananaw dito, hindi ito magpapalamig ng isyu. Sa halip baka magpainit pa. Kasi ilalabas nila dyan ang lahat ng gustong sabihin, lalo ng mga pro-Duterte, kasama ng mga senador, ng pagbatikos sa gobyerno at sa ICC. Sa palagay nyo, kaya magpigilin ni Aimee ang galit ng mga pro-Duterte kapag nagharap-harap sila sa hearing? At sa palagay nyo ba, makakagawa pa ng batas in aid of legislation sa kabila na hanggang June 30 na lang ang trabaho ng 19th Congress na nakaresus pa hanggang ngayon? Babalik sila June 2. May magagawa pa kayang batas? Malabo pa yan. Sa sabaw ng pusit. Malabong malabo. Please like and share ng video.